maligayang pagbalik po sa inyo. Welcome home mga kabayan. Pang-walong repatriation flight at of course pinag-utos ng ating Pangulo na pagtulong sa mga OFWs na nais manumbalik at ligtas na pagpapauwi ng ating mga mahal na OFWs. So ang isa pang mahalaga kay Presidente ay yung pangkabuhayan nila pag-uwi. Kaya isang pinag-utos ng Pangulo, siguraduhin na masigasig ang livelihood at employment assistance sa kanila. Mahal na OFWs, patuloy lang po itong effort na to. Halos 5,000 na pong nakakauwi. Kaya patuloy lang po ang pagpapauwi natin sa inyo. Huwag po kayong mag-alala at tayo po ay magbibigay ng ganap na serbisyo pag-uwi ninyo. Talagang nasa sa isip po kayo ng ating mahal na Pangulo in terms of job and livelihood assistance pag-uwi po sa inyo. Maraming salamat po sa ating Pangulo kasi since day one talagang kami pinulong na at binigyan na ng malinaw na direktiba ng ating Pangulo, kami ni Secretary Lazaro na pangalagaan ng mga OFW. Kaya nandito pa rin, nagsasani puwersa pa rin mga ahensya ng gobyerno para mag-alok ng samot sa aming programa. So maraming salamat po at sa liderato ng ating Pangulo ay papagpatuloy po natin itong sinasagawa nating pag-alay ng serbisyo sa OFW. So far, this is the 8th airplane na chartered that will be coming home. And every time a chartered plane comes home, kasama po ang Department of Health together with our doctors from the Mental Health, National Center for Mental Health, mga doctors na general doctors to actually treat and provide services sa kanila. Iutos sa atin ng mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, na ibigay ang lahat ng tulong ng pamahalaan, ng serbisyo para ma-reintegrate natin ang mga nagsibalikan at nag-repatriate ng mga kababayan natin doon sa conflict area sa Middle East. At nakahanda po ang Department of Health para tumulong sa anumang lunas na kailangan sa kanilang kalusugan. Gusto ko magpasalamat kay President Bongbong Marcos sa utos niya at leadership niya para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. 2.4 million Pilipinas po ang nandoon sa Middle East at unti-unti nating nabibigyan ng tulong ang ating mga kababayan doon through all the agencies of government na nagtatrabaho as one. Kami po ay kinakabahan talaga kasi bawat missile alert may pumuputok po na rocket, missile, mga drones na nagliliparan po sa taas. Kala mo mga kwitis po. Namumula sa taas po talaga. Kaya naisipan ko na rin pong umuwi. Kasi hindi po natin alam kung kailan po matatapos yung gera doon. Maayos at maganda po ang kanila serbisyo. Kasi inassist po nila kami magmula doon sa embassy, embahada, hanggang sa makarating po kami ng airport. Tuloy po ang assistance nila. Unang nagpapasalamat po ako sa minamahal po nating butihing Pangulo, PBBM. Maraming salamat po at kami po ay nakauwi ng maayos. Sa tulong po ninyo at sa embahada ng Pilipinas sa UAE, Abu Dhabi. Lugod po kami nagpapasalamat po sa inyo. Sir, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Ako po ay isang overseas Filipino worker na nakatapos ng kontrata noong February 28, 2026. So yun din yung araw kung saan nagsimula yung pagbomba ng missile sa aming bansa sa may Abu Dhabi. Nagpapasalamat po ako dahil ligtas po kaming nakauwi at nawala na po yung takot namin na maaari kaming maipit sa gitnang silangan dahil sa umiiral na gera sa pagitan ng Iran at Israel. Para po sa mahal na Presidente ng Pilipinas, kay President Marcos, maraming salamat po. Ako po ay personal na natutuwa at nagpapasalamat ng buong puso sa inyong ginawang repatriation para sa amin.